بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So adat ko sa pagampagan sa Municipal Mayor si Honorable Sumulong Day Sultan. Taman sa Municipal Vice Mayor Honorable Muhairin Day Sultan. Si SD Member si Honorable Siki Ursenang Day Sultan. Mga taga-padaan niya sa presidential table, terus siya magkatapog, Babay Mama, akong tanong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa Ramadan Mubarak. Di ko taong naging tanong ito, katagalog, pajimbol tanong, insyaAllah. Nung binigay sa akin itong invitasyon, sabi ko, ano bang topic? So, walang specific na nakalagay doon sa invitation. Pero sabi nila, mag-text lang kami. So, na-receive ko ang text, I think, kahapon. At ang binanggit na, sabi nila, bukas na ang symposium natin, ngayon nga. So, sabi nila, ang topic na pwede namin hingin sa iyo na i-deliver kasi karamihan dito is mga employee. Sabi nila is regarding sa kapagkulda, pananalapi. So, inisip ko, medyo malawak ang usapin tungkol sa pananalapi. So, sabi ko, ako na lang bahala magbigay kung ano ang pwede nating i-deliver sa inyo. Baka doon sa mga tanong, may mga katanungan kayo, baka doon nalabas yung ibang gusto natin na itakal sa mga ilang usapin na nais ninyo. Itong pananalapi sa Islam is kabilang siya sa pinakamahalaga. Kasi nabanggit na ang tao kapag namatay siya dahil sa pagtatanggol sa kanyang kayamanan is mabibilang o di kaya consider na shahid. Ini bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isu daw aming ka mades kanin sa sabatin tamukin na mabilang kanin sa shahid. Man kutila doon na malihi fahuwa shahid. Sino man ang taong mamatay nang dahil sa pagtatanggol sa kanyang yaman, pera, na halimbawa may isang tumating tapos gustong agawin at ikaw naman na may hawak nitong pera, pinagtanggol mo, ipaglaban ka hanggang sa namatay ka. So that is considered na shahid. Pero sa pangalan, pati kaya sa pinakatunay na gantimpala, hindi din mapapantayan yung taong tunay na shahid na kung saan namatay sa field sa panahon ng digmaan. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is nagbigay siya ng pangalan na ang taong ganoon is mapapangalanan na shahid. Mapapangalanan na shahid. So, that means na itong yaman is napaka-importante. Ang pera natin is napaka-importante. Ganun pa man, may mga ilang punto na kung saan ang ating relihiyong Islam is binigyan ng pagpapahalaga itong tinatawag na pananalapi o ang ating yaman o di kaya ang ating pera. Unang punto, ginawa ng Islam na itong pera o di kaya sa paningin ng Islam, itong yaman natin, ang pananalapi natin, ang salapi natin, ang ating yaman is pagmamay-ari ng nasa kataas-taasan. Pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo bilang mga tao is katiwala lamang. Tayo ay pinagkakatiwalaan lamang sa mga yaman na ito. Sinabi ng kataas-taasan, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. At magkasta kayo sa mga bagay, sa bagay na kung saan kayo ay pinagkakatiwalaan lamang. Ating pera o di kayong ating yaman. So, yun ang unang punto. Ang pera, ang yaman, ay pagmamay-ari ng kataas-taasan. Tayo ng mga tao ay pinagkakatiwalaan lamang.
Pangalawang punto, lahat ng tao is nagkakagusto ng pera. Sinong ayaw? Yung taong baliw. Pati kayong taong may kakulangan sa pag-isip. Pero as a normal na tao, makalalaki man, makababae, bata man, matanda, lahat ay nagkakagusto ng pera. So dahil doon, ito'y binigyan ng Islam ng pagpapahalaga. Binigyan ng Islam ng pagpapahalaga na ang tao is gusto niya, nais niya na magkaroon ng pera. Sinabi ng kataas-taasan, زُوِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Ibig sabihin, Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawang kumbaga normal sa mga tao na magkakagusto sila sa tinatawag na shahwa. Bagay na pinagnanasaan natin. Ano ito? An-nisa, babae. Kasunod nito, mga anak. Kasunod nito, yung pang napakaraming ginto at saka pila. So, doon na yung tinatawag na pera. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. Al-khayl al-musawwama, noong unang panahon, pati sa mga ating mga ninuno, ito yung kabayo na masyadong pinapangalagaan. At ang hangad dito ay upang masakyan. Masakyan sa panahon ng paglalakbay o di kaya masakyan sa panahon ng ito ay kinakailangan. So sa panahon natin ngayon, ito yung mga sasakyan. Ito yung tinatawag na mga sasakyan. So yun, may mga tao na kumbaga sinasabi nilang gusto-gusto na mag-ipon ng mga sasakyan. Ito yaon. Ito ang tinatawag na al-khayl al-musawwama, yaong mga kabayo na sinasakyan na kanais-nais at saka magandang sakyan. So dahil dito, ito yung kumbaga sa panahon natin ngayon, ang ating mga sinasakyan. Wal-khayl al-musawwam, wal-an'am, at saka mga ranso. Wal-harth, at saka mga asyenda. So halos naipon dito ang lahat ng bagay na pinagkakagustuhan ng tao. So ang Islam is binigyan ito ng pagpapahalaga. Pero depende sa kung saan mo gagamitin. Tulad ng susunod na makita natin. Ang pangatlo, ginawa ng Islam itong pananalapi, o di kaya itong pera natin, ang siya ang tinatawag na tigabasa ng tumidan na uyag-uyag. Kung walang pera, maghirap ka sa iyong buhay. So ganun talaga ang pera na ito, kaya nga sinabi ng kataas-taasan, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Parihayasan, nando tumidan na uyag-uyag. So namba idalon tama. Ang pang-apat na punto, al-Islam ay tabar al-mala wasila, walisat kay. Ang pera is paraan lamang ito para maabot ang tinatawag na kanais-nais o di kayong objective kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit pa tayo nilikha? Tayo nilikha dahil ka sa upang masamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga tao at saka jin, ang ibang translation, ang tawag nila is mga inkanto. Pero jin, kasi iba yung inkanto eh. So jin, bakit? Para sila ay makapagsamba sa atin. Upang ako ay kanilang sambahin. So yun ang objective natin. Ngayon, itong pera, ang yaman is paraan lamang ito para magiging matibay ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglima, ang Islam ginawa itong pag-iipon ng pera o di kaya ng yaman ay responsibility. Yan ang problema. Ito ay responsibility at hindi ito power. Kasi may mga tao na ginagamit ang yaman, ang pera, bilang lakas, bilang isang power. Kaya halos lahat ng gusto niya is kukunin niya at gagamitin ang kanyang pera. Gusto niyang umabot sa pinakatuktok na posisyon, magbibigay ng pera. Magbibigay ng pera. Gusto niya isang babae na ayaw sa kanya, bigyan ng pera. Nakapatay siya, papalitan niya ng pera. Yun ang problema. So, yun ang problema kapag ginamit itong pera sa tinatawag na sulta. Gagamitin mo ito bilang isang power. Ang tingin ng Islam, ito ay hindi power, kundi ito ay mas'uliyah.
It is a responsibility. Kaya nga, sinabi sa banal na Quran, "Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im." Dahil nga sa ito responsibility, sa kabilang buhay, ang sarap na buhay na iyong nadama dito sa mundo, tiyak ikaw ay tatanungin tungkol sa bagay na ito. Kaya sino man ang kumbaga medyo naging mabiyaya ang kanyang buhay, masarap ang kanyang buhay, tatanungin ka dyan tungkol sa buhay na yan na pinakamabuti na siyang inabot mo dito sa mundo. Ayon pa sa hadith, sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam bilang pagtingin sa itong pera is mas'uliyya, responsibility. Sinabi ng Sugo, "Lan tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Hindi may angat ng tao ang kanyang paa sa kabilang buhay liban lamang sa tatanungin muna siya sa 4 na bagay. Ang kanyang kabataan, saan niya ginugol? Ang kanyang buhay, saan niya tinapos? At ang kanyang pera, kung paano niya ito naipasok at saan naman ginasta. Paano mo ito kinita? Ang pera na ito at saan mo naman ginastos. So yun, itatanong ito ng dalawa para sa tao. Unang-una, paano mo kinita ang pera na ito? Ang pangalawa, saan mo naman ito ginastos? Sabihin natin na, ito'y kinita ko sa magandang pamamaraan. Pero saan mo naman ginastos? Nagastos pa doon sa kagustuhan ng kataas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya nagastos doon sa mga bagay na minsan pinapayagan naman pero ipinagpaliban mo, o di kaya mas inuna mo pa sa mga bagay na mas kanais-nais. Ang pang-anim, ang Islam is ginawa itong pera na kabilang sa maksad min maqasid syariah. Maqasid syariah, ibig sabihin ito yung mga 5 bagay na kung saan pinapangalagaan sa Islam. Unang-una, ang ating relihiyon, pinapangalagaan yan. Pangalawa, ang ating buhay, pinapangalagaan yan. Pangatlo, ang ating dignidad, pinapangalagaan ito. Ang pang-apat is yung ating tinatawag na mental, ang ating kaisipan. Ang panglima, ang ating yaman. So ito'y kabilang sa pinapangalagaan ng ayon sa paningin ng Islam. Yan as a whole ang tingin ng Islam sa tinatawag na pananalapi. So dahil nga doon sa punto na sinabi natin kanina na itong pera is mas'uliyya, responsibility. Kaya dapat lamang na kapag ito ay ipinasok mo para kapag sa kabilang buhay masagot mo ng maayos ang katanungan nito, narito naman ang ilang payo ng Islam kung paano hanapin o di kaya paano maghanap buhay. Unang-una, normal sa atin na ang gusto niya is magkakaroon ng kahit na ano pa man is business. Kahit na employee ka pa. Minsan, employee na nga pero sabi niya may konting business. O di kaya may konting hanap buhay na liban dito sa sweldo na siya mong kinikita. So dahil doon, ang payo ng Islam sa atin unang-una is dapat malaman ng tao ang pamamaraan ng Islam sa tinatawag na pagtatalaga ng tinatawag na business o di kaya ng tinatawag na invest. Maging ito man ay business na tulad ng bentahan o di kaya yung tinatawag na pagawaan, mga tinatawag na gumagawa sa mga bagay na minsan order tayo doon at ginagawa sa atin, o di kaya sa mga pananim, o di kaya doon sa mga skills na tulad ng itong herpa, tulad ng sumestra, so principal upama, at tawag ka, so minsan ang galbakan ng tubed na lunan to herpa at tubed na lunan to mehna. So dapat dito alam natin kung ano ba ang mga alituntunin ng Islam tungkol sa bagay na ito. Bakit gusto nating malaman? Upang sa gayon, hindi tayo mahulog doon sa kung saan ito ay ipinagpabawal. O di kaya, ang pinakakaunti is mahulog tayo doon sa tinatawag na syubhat. Ano bang syubhat? Ang syubhat, kasi dito karamihan nalalagay ang tao sa mga usapin tungkol sa pananalapi. Ang syubhat, yung mga bagay na hindi gaano malinaw. Kumbaga, medyo malbog. Lahat ng ito, lupa pagkapatato tao, sabab sa lining katawan, ingini hukumani. Nanto may dalo ng ito syubhat.
na mawag ka na mapay magkabatali tao sa syubuhat kasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kinukumin pamanita ka syubuhata faqad istabra alidinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sino man ang tao na iningatan na mapunta siya o di kaya malagay doon sa syubuhat, hindi ka malinaw kung ngayon na nagawa niyang masafety na safe niya ang kanyang relihiyon at saka ang kanyang dangal. Pero kung sino man ang nalagay doon sa syubuhat ay para na rin nalagay sa tinatawag na haram. So yun ang problema, itong syubuhat kasi papunta na siya sa haram. Dito ang halal, tapos dito ang syubuhat which is napakarami, and then dito na ang tinatawag na haram. So doon na papunta. Tulad ng stoplight. Doon sa green, okay lang. Pag green yung light. Pero doon sa red, problema yun. Pag ito'y tinapos na kayo maliga stoplight, aming kaadan pamana nakatuligsal ka o ang camera na i-camera ka rin, automatically a penalty. Na tuwa'y subuhatan tuwa, binalingan to. Ganun, no po ang ibinalingan to. Ngayon magkatulog at kalika. Lang na stoplight sa dunya, sipati ka doon. Gago. And then, makatulog ibinaling. So warning, yan yung maanana, mawatanggapan o sa kasa na nakapila na pag-stop ka rin ka, yan makatulog samba na maligan. Na may kapartag ka na tabiabong kaluka masota, kinagkaliganin sa look, na may kapartag pa na straight to, automatically camera na penalty. Nung tuloy ikaw ganin nito, binaling na to at alpas na to. Salta niyan ikaw na may kikalayaman ng kanang turong pa kung maladat ng kan, yung manaapas ka sa binaling. So, diyan mapya na abungan din, kando di maka mula itaw sa na mapya. So, ito ba yung problema sa syubuhatan to, na nakinukum na bi, pamanwag ka fi syubuhat, pakadwag ka fil haram. Amin ka nakasang ka sa syubuhabanan, auki ta katatamukan, na magkamana-mana ka po na kapatansya sa kanu, inisapal no Allah Ta'ala. Sabab no, so padagang, so panday, so mestro, so mestra, so principal, so kamal, nakatawanin ingimba mga ukit apandyarian inisapan. Kasabutan ni kapasay, kapamasa pinamakin ng Islam. Kapagutangay, karen, kasambay, katumpok, katsaliga, kasanda, kapapetsa kurta. Lahat mo na ito, nasisita kasabutan, lutaw ang Muslim, bagunin, lurapan, kagina, tabi akong kalinurpanan ka, daraan ka kasabuti, na magabatag ka siya sa ikaisa at nanto makaparibaka, makapaisig ka siya sa kanukan sambaya. At nanto na makadalimod ka. At nanto semi-gambling, ikang ulanin. Timar. At nanto semi-kabarakan, semi-kapandalbun, semi-non-non sana. Ito may mga syubuhatan to. Adi katawan mo tao, na aming kami ito ba na nakatagos ka rin sa kanupildalo, inisapan, iniharam, no Allah Ta'ala. Tamong highlight ako na. Ikinadalo ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa yaning bintalo sa kanil Tirmidhi, tikin siya, la yabi fi suqina illa man tafaqaha fi dinina. Di semiyati ni Umar, huwag pupunta dito sa amin, sa aming palengke, at gagawa ng bentahan dito sa aming palengke, liban lamang doon sa taong nalaman niya ang mga alituntunin sa kanyang relihiyon. Di pasay, tiki Umar, siya sa palianamia niya, niyatabay na teli na sabutan ni kukumana kapasay siya sa kano agamana. Nung tuba isa niya sa kano pitalo na kapasay. Niya ba, highlight up na niya ba sa kidataro ni Umar, tinupumin, itigin siya di sa pariya na niya, kapasay, dagang, tamikan, minsan, niyatabay, namuna, so kasabutin kano agamana. So tuba, yan by sa first, na apyangin ni position ka. Apyangin na mataranan ka, nakagina panteriya na ninyaramay normal sa kita no pukulan na nasisita kasaputan taningin bay ko kumano agamata no agama Islam sa niyaba kandulita no makabata do sa kanu ni haram at tawag kanu sa kamadalong subuhat. Ikadua na pangilain tanong so aming ka matag ka sa business at tawag ka invest at tawag ka tanmiya sa niya kapamili na sa pinakamapiaukit. Pinakamapiaukit. Kasi adan tao na tabiyago, ano to, tigikibasa, digit mataw. Katawan mo ni tempo na Ramadan, na dapat dagang siya sa pamana tempo ng malimaga, dagang po. Ano to, di ka kapayan.
So, tapo-tapo kay tempo ang mag-aandan muka. Nang tubig daw ng tuwa, so tao na isita na wise sa kanil. Adan mga dagangan, na siya magpo sa tempo na mayaw. Di magpo sa tempo na matanggaw. Siya sa telepan Arabo Pama. Na niya, kinaragin sa mga supply kayo ninyo, na aircon. Kaya aircon na halos daling ng kumpanya. Sa tempo na mayaw. Na ito, balikan na sa tempo na matanggaw, kasi di ka magigkakuyan o Pama. Di ka igkakuyan sa tempo na matanggaw na dagang ka sa aircon at tawag dagang ka sa palamig, minsan na pagkatanggaw. Pero mahasar ka, uway. Nanto ba di ka sugat-su, okay. Na, tempo mo naman na matanggaw. Tempo na matanggaw niya, madakal ba masa na batani ya. Ni, kuha na pagkatagubon sa tempo na matanggaw, nanto ba ka sukatan na ba na, kagina sa bab sa sobra sukatanggaw, na niya, madakal ba masa na tao na sa mga makapal batani ya, pagkatagubon sa kapitulo. Nanto ba na siya ito sa tempo na matanggaw. Di ka man dagang sa mayo, kada pagkat mamasasal ka. So ito ba, so tao na hisita, pinamano sa be a wise man. At nakan ka sa kapitulo kang business. Di ka dagang sa tempo na matanggaw. So, pandagangan sa tempo na mayaw, ka umani tempo, nanto ba, dagang ka. Lango nanto ba, na ininggan Allah Ta'ala sa ka, bilang mano siya sa saka ipagkakataw sa panumpa, iukit ang business ka, anto ba'y makuha, lo kano, dalpa, ataw kano sa kano, ingat. Okay. Ikatalo, advice na sutaw, adin businessin, adin koyaganin, na unganan mo kanyanin kamakuna, sa kano tempo, anomadan, so simba ko Allah Ta'ala. Na ikaw man na simba, na adin nantuan terani ka pa. Kaginalubay kang parakatan to, galipagkanan ka to, amen, kanyanin ka iyo na so simba ko Allah Ta'ala, kuminsa ka no, meto by business na to. Natumoso Allah Ta'ala, inisa pa rin, sa tigin siya, ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya, lissalati, ni yawmil jum'ati, fasaw ila dikrillah. Please, kano mga pamalitiala, amen ka, momaran so kabang, minabang sa tempo ng yamat, para at sambayang sa ginagamad, na pamagayas kanuro sa kanutan ko Allah Ta'ala, wadarul bay, itaga ko panspitalo kapapasay. Itaga pa so kapasay. Nanto ba, iyo na, susimba ko Allah Ta'ala, so palitiala ko Allah Ta'ala, lupang kanday kapasad, pwede ko rin yung salado, fantasyo fil ard. May kapapasad, nanto pang ka, upama na balinganan. So, ito'y business ng ganto, ito'y dagangan ng ganto.